Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na Noli Umami na. Nako, Yusek Claire nasupalpal, PBBM may utos. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa kagnanakaw ng tao. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muli natin ang mga nagte-trending na mga balita sa mundo ng social media. At ito nga mga karibin natin, unahin na po natin to. Si Yusek Claire Castro. Sabi niya po mga kababayan, no? Ito po ay patungkol sa isinagawang hearing dito po sa pag-aresto kay former President Duterte, no? Kanya pong binigyan ng suggestion si Senator Amy Marcos. Ito po ang sabi ni Yusek Claire Castro mga kababayan. Sabi niya po, dapat po mag-iimbita, no? Mag-iimbita rin si Senator Amy Marcos ng mga expert. Yung mga laging ini-interview sa TV, yung mga kakaiba ang opinyon. Nako po, delikado. Kakaiba ang opinyon mga kababayan. Expert, you know. Sometimes, mga karibin natin, when we see expert, ano yan may bayad po yan pag expert na. Yung mga expert, di ba, pag ini-invite yan, may bayad po yan mga kababayan. Hindi po yan dumadalo ng walang bayad. Like for example, yung mga expert sa mga pag-deliver ng speech, di ba? Yung iniimbita, di ba? Sa mga okasyon, those are expert mga kababayan, which mga bayad po sila. What I'm trying to point out mga karibin natin, kung mag-iimbita ka rin lang naman ng expert, at sinasabi mong kakaiba ang mga opinyon, I think, baka bayad yan. Nagtatanong lang ako, baka bayad yung mga expert na yan, Yusek Claire Castro, no? Kasi po, mga karibin natin, pinangungunahan mo po, Yusek Claire Castro, pinangungunahan mo po si Senator Amy Marcos. Di ba? Magsenador ka muna. Magsenador ka po muna, Yusek Claire Castro, para ikaw mismo ang mag-imbita ng mga expert pag may hearing dyan sa Senado. Di ba? Ang hirap sa atin no? At tagapagsalita lang po tayo, pero kung makapagbigay po kayo ng inyong opinyon, ay parang kayo talagang you are more than, no? The Senate. Kasi parang sinasuggest mo na no? Parang inuutusan mo si Senator Amy Marcos na mag-imbita ng eksperto, no? Yung mga lagi daw ini-interview mga kababayan sa TV. Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? Ano po ang masasabi ninyo dito po sa statement na ito ni Yusek PCO Yusek Claire Castro mga karibin natin? Pero ito, speaking of TV, no? Ang batikang broadcaster at Vice President na si Noli de Castro mga kababayan ay mayroon pong inamin, no? Sa publiko. Ito mga karibin natin. Ito po ang balita mula sa balita 2 hours ago mga karibin natin. Sabi po dito, Noli de Castro sabi po ni Noli de Castro may mga broadcaster na may mga political leanings. Kita niyo na yan? Sinabi ng dating Vice President at mamamahayag na si Noli de Castro na may mga broadcaster ang mayroong
political leanings. So, yan mga ka-review natin. If you are politically leaning to this party, no? Kung isa kang broadcaster, ano ang iisipin ng mga ordinaryong Pilipino? Kasi ako, mga ka-review natin, isa lang po ang isipin ko. Bayad ka. Ha? Kasi ang broadcaster po supposed to be, ano ba sila? Fourth state ba sila or third state? O whatever mga ka-review natin. Ha? They are part of so-called nation building. Di ba? Fourth state ata yung media, no? Kasi nasa ano sila eh. Well anyway, yun mga kababayan, babalik tayo dito sa sinasabing political leanings, no? So kung ikaw ay may pagkabayas dito sa isang partidong ito at you always report, nire-report mo sila palagi at pinababango mo sila sa mata ng taong bayan, ibig sabihin, isa lang po ang iniisip ko, bayad ka po. And I know, because mga ka-review natin, may teacher po ako nung college, professor namin, no? Sabi niya, walang pera sa pagiging broadcaster, sabi niya no? There is no, kung gusto mo daw magpayaman, wag kang pumasok sa media, sabi niya. Dahil walang pera sa pagiging broadcaster. Pero sabi niya naman, pero kasi may experience na siya. Sabi niya, pero kapag hinawakan ka, no, ng mga politiko, sabi niya, diyan malaki ang pera. Nalo ko na. Teacher namin yun sa professor namin sa college, no. Kasi siya, media practitioner. Yun ang sabi niya, anyway, based on her experience, di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Tama ba itong sinasabi ni Noli de Castro? Well, ako talaga sabihin ko, tama talaga ito. May mga broadcaster na meron talagang pagkabaya sa isang politiko. At hindi natin maiwasan na isipin that mga bayad po sila. No? Yusek Claire Castro, baka yung mga gusto mong interviewin mga broadcaster. Diba? Eto, we're speaking kanina, sinasabi kasi natin kanina bayad. So dito naman mga ka-review natin, sinasabi rin natin maybe bayad po sila. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Ito mga broadcaster ng mga bias, bayad ba sila? Or talagang ginagawa lang nila ang kanilang trabaho? Ako talaga, hindi maybe. Talagang naniniwala akong bias sila. Bakit? Kung hindi neutral lang sila, dapat kinukuha po nila yung kampo ng isang yung inaakusahan, tapos yung kampo ng nag-aakusa. Para maging neutral ka. Always, no? Pero nakikita natin ngayon sa Pilipinas, mga kababayan, wala nang tanong-tanong sa isang party, no? Kung yung tinitira, yun na lang, di ba? Ano sa palagay niyo mga ka-review natin? Yan ay based po sa aking sa aking na-obserbahan lang. Pero magkaiba naman tayo ng observation, di ba? At I respect whatever your observation is. Okay mga ka-review natin, ito. Pasadahan din po natin itong balitang ito, no? Itong si President Bongbong Marcos Jr. Nako, may matinding utos. Ano ba yung nasa thumbnail natin? PBBM may utos. Ito po ang utos ni President Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Sabi niya po, Marcos to law enforcers, this Holy Week, hindi dapat matulog. Nako. Ano sa palagay nyo? Hindi dapat matulog kahit Holy Week. This was the directive of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., to law enforcement agencies this coming Lenten season, according to the Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Ngayon po yan mga kababayan, Tuesday. Ang balitang ito ay mula po sa Jamie News 1 hour ago.
So anyway, we're speaking about hindi matutulog or hindi matulog, no? So iko-connect lang natin kasi the word matulog is being used by General Marbel, no? Doon po sa kanyang statement na yung drugs daw, yung user daw ay hindi po addict, but only to extend. I'm not saying na mga addict po ng ating law enforcement. Sir, kino-connect ko lang yung word na matulog, no? Matulog. No? Sabi po ni General Marbel, yung mga addict daw ay yung mga users ay hindi addict. They are just only using it for them to extend the working hours. What I'm trying to point out here, mga karibin natin, baka naman we're not saying na talaga. We don't have any evidences, but based on the statement of General Marbel, police yan PNP chief. Baka lang naman itong baka hindi na talaga matulog ang mga ito at gumamit na lang ang mga ito para hindi makatulog. Diba? 24 hours, yan Ano ba? Holy Week 1 week, mga kababayan na walang tulog. Masabihin naman ng mga bashers natin, grabe ka naman, literal talaga. May may tawag dyan, may shifting yan in the morning and graveyard, no? Pero mga karibin natin, kinoconnect lang naman natin. If you are, ganyan po ang inyong analysis, wala tayong magagawa. Iba rin yung angulo na pinag-uusapan namin dito no? Yung about sa sinabi ni General Marbel na huwag matulog. At sabi rin po ni President BBBM na hindi dapat matulog. Ayon po kay PCO Undersecretary Claire Castro. So, ano ba to? Walang tulugan na. Walang tulugan na mababangag tayo nito mga kababayan pag hindi tayo matulog Well, matulog pa rin kayo mga mga law enforcers. Dahil sa pagtulog natin nakukuha ang panibagong lakas para sa panibagong umaga, di ba? Kapag hindi kayo natulog, baka hindi na kayo abutin ng umaga niyan. Wala nang umaga. Puro na lang. Well, anyway, we're just kidding, no? O ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan, sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr.? Utos po ni President Bongbong Marcos Jr. to law enforcers. This Holy Week, hindi dapat matulog. Nako po. Ito pa mga karibin natin, President. Ito, si President Bongbong Marcos Jr., no? Sabi niya po, sa mga bagong promote na PNP official, kasama na po si General Marbel, mga kababayan, si General Torre, no? Kasama na po dito sa na-promote si General Torre. Sabi po ni President Marcos, no? Panatilihin integridad, igalang karapatang pantao. Nako po. Ito, pakinggan po natin to. There is no greater, more honorable calling than to serve and to protect the country. So let me leave you with this. As newly promoted PNP officials rise up to the complexity of today's challenges, balance the demands of law enforcement while preserving institutional integrity, adhere to human rights, have effective leadership to address multifaceted issues that surround our country today. Let all your actions reflect the core values that we all hold dear. Mas patatagin ang pagiging makadiyos, makabayan, makatao at makakalikasan. Itaguyod natin ang isang bagong Pilipinas kung saan ramdam ang kapayapaan sa buong kapulungan. At kung saan ang bawat Pilipino ay nabubuhay ng matiwasay, walang takot at may dignidad. Once again, congratulations. We'll move forward. So yan mga kababayan, no? Igalang ang karapatang pantao. Ginalang ba nila yung karapatang pantao ni former President Duterte? Kakaiba kasi, no? Kakaiba po yung sinasabi ninyo, kakaiba rin naman po yung ginagawa ng mga tauhan ninyo. Or even yourself, Mr. President. Yan ay ang observation ko lang po. No? Kasi kung, sabi nyo kasi, igalang ang karapatang pantao.
Well, anyway, nakita po ba natin ang paggalang? Ha? Former president po itong pinag-uusapan natin, mga kababayan. Hindi po ito ordinaryong tao lang. Although, civilian, no? Pero naging presidente po ito ng Pilipinas. And yet, yung mga nakapanood po sa pag-aresto kay former President Duterte ay sinasabing nalabag po ang karapatang pantao nito. Tapos dito, sa mga ipopromote mo ngayon, yan po ang speech ninyo. Ipagpatuloy na igalang ang karapatang pantao, wherein one of the promoted official was General Torre, who arrested former President Duterte without paggalang ng karapatang pantao. O ano sa palagay niyo, mga karibin natin? Budol ba ito? Di ko alam, baka budol lang ito, mga karibin natin, ha? O ano pang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. Baka kabaliktaran naman ang mangyari nito. Nako po. Eto naman po, mga kababayan, si former Representative Edgar Igay Irese. Ito po ang kanyang napakatama po nito. Sabi niya po, sa confidential fund, talagang trinabaho lang si Vice President Sara Duterte doon. Kasi lahat naman mga governor, pag dumating nga sa Mindanao, pinaghahatian na yan. Hindi mo pwedeng i-audit ang confidential funds. Kapag pinilit mo, parang sinabi mong iba ang patakaran kay Vice President Sara Duterte, iba naman ang patakaran sa lahat ng public official. That's pure politics. Tama, di ba? Kasi sinisingle out nila si Vice President Sara Duterte sa issue ng confidential fund. Bakit? Wala bang confidential fund ang governor, mayor, and the president? Di ba? The president itself. Wala bang ganun? How can you say that there is a misuse of fund kung wala kang comparison? Di ba? I-compare mo sa iba, sa usage ng iba. Baka mas malala pang makita mong mga code names doon, no? Baka pati vegetable ay nandoon na. Baka pati kamatis mayroon pa. Ha? Yun ang mali pag nila. Akala nila hindi ito naiisip ng mga ordinaryong Pilipino, no? Akala kasi nila paniniwalaan agad sila ng mga ordinaryong Pilipino. Mali. Matatalino na po ang mga Pilipino ngayon and they know, we know, how to conduct research through the internet, no? Meron na po. But anyway, ano pong inyong opinion dito? Naniniwala ba kayo sa sinasabi po ni former Representative Igay? Ako po kasi talagang naniniwala ako that this the investigation of the confidential fund was politically motivated, no? Na nauwi na nga, mga kababayan, sa impeachment of Vice President Sara Duterte. Anyway, ano pong inyong reaction dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At eto, panoorin po natin to at bigyan natin ng reaction. Ito ang nakakagulat na balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Ito ang mainit na balitang gumimbal sa taong bayan. Balitang dapat di umanong malaman ng sambayan ng Pilipino na tila ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Mukhang sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang hahatol at mananaig laban sa kasinungalingan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Tunay ngang ibang klase kung magalit ang mga Pilipino, lalong-lalo na kung hindi na raw makatao ang sarili nitong gobyerno. Sino nga ba ang wala sa tunay nitong kaisipan? Ang taong nagsisinungaling para pagtakpan ang ginagawang mali ng pamahalaan o ang taong pilit na binabaluktot ang katotohanan? Tila ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa gobyernong ngagba ni Marcos Jr. kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si dating Pangulong Rodrigo Duterte para isuko sa dayuhang hukuman
para litisin at dalhin sa ICC The Hague, Netherlands. Matapos ang pananahimik, dating alkalde ng Maynila na si Mayor Isko. Sen mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na